Ryan, sa pagkakataong ito, makakausap naman natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang gabi po, ASEC. Ito po si Clazel Pardilia, kasama si Ryan Lesiques. Hi Clay, good evening. Good evening Ryan. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay. ASEC, kamusta po ang monitoring natin sa mga sakahan sa Mountain Province na apektado po ng frost o andap? Yes Clay, actually kausap ko kanina yung Regional Director ng ating Cordillera Region. Bagamat may mga ilang area na naapektuhan ng andap, at ito naman ay konting bahagi lamang ng kabuang taniman natin ng gulay dito sa Cordillera. Taon-taon naman nararanasan ito at alam na ng ating mga farmers ang gagawin. Normally, dinidiligan lang ito at hindi naman ito totoong makapaminsala sa ating mga pananim. At ang report nga ay sa mga sandaling ito ay dumadami yung production natin ng highland vegetables sa Cordillera. ASEC, magandang gabi po. Si Ryan po ito. Pero na-mention niyo na po kanina yung siguro panggilan-gilan na pwedeng gawin kung pag ganitong may anda. Pero ano po yung kabuuan na pwedeng gawin ng ating mga magsasaka, mga kababayang magsasaka sakaling makaranas, mabalot ng andap yung kanilang pananim, ASEC? Yung andap kasi ito yung hamog sa madaling araw na nabubuo dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura. At yun nga, ang pinakamabisa dito ay pag nadiligan, ay mawawala rin naman agad yung andap at yun nga, fully adjusted na yung ating mga magsasaka dito sa issue ng andap sa Cordillera. Lalong-lalo na rito sa may atok dito sa Benguet. Opo, ASEC, so far, gaano po karaming sakahan yung naapektuhan at meron po ba itong effect sa supply at presyo ng gulay? Kagaya ng nabanggit ko kanina, Clay, konting bahagi lamang ng mga taniman ng gulay dito sa Cordillera ang apektado at wala itong epekto sa pangkalahatang supply ng ating mga highland vegetables. In fact, nakikita natin ngayon na may mga highland vegetables nga na bumababa pa yung presyo dahil marami tayong supply ngayon kagaya ng patatas, ng broccoli at saka ng itong ating repolyo. ASEC, may balang ako ng konti. Kumustahin ko na rin po yung ating Benting Bigas. Meron na program. Kailan po yung planong mass rollout po dito, ASEC? Nagsimula na tayo rito sa Pangasinan noong pangkalahatang programa natin para sa provincial level. At susunod dito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan. At inaasahan natin ngayong taon ay mararating natin ang 15 million households or katumbas na 60 million na mga individual o 60 million na mga Pilipino. As of last year ay nasa mahigit 2.41 million na yung narating ng ating 20 pesos na bigas at nakapag-generate na tayo ng almost 600 million na sales. Sir, marami po tayong target beneficiaries. Gaano naman po tayo ka-confident na magiging sapat po yung supply ng murang bigas na maibibenta natin sa ating mga kababayan? Itong 20 pesos, Clay, ay galing sa ating National Food Authority na nabili nila sa ating mga lokal na mga magsasaka at maraming stocks ngayon ang NFA mula pa ito doon sa mga napamili nila doon sa mga nakalipas na anihan at na-expect natin ngayong May harvest natin o itong harvest natin ng dry season ay makakapamili uli ang NFA. Tama-tama na nagkakaroon din tayo ng pagbebenta nga ng 20 pesos na bigas. So wala tayong problema pagdating sa supply nitong ating NFA rice para sa 20 pesos meron na program. ASEC, dito naman po sa ipinatupad na moratorium sa reclassification ng mga lupang sakahan, bakit po ito naisipang ipatupad ng DA, ASEC? Ito yung technical reclassification bago magkaroon ng tinatawag natin na sa agrarian reform na mabago yung classification ng lupa from agricultural to other uses. So bago mangyari yon ay kailangan siguraduhin muna sa kagawaran sa amin, sa DA, sa kagawaran ng pagsasaka na talagang hindi na magagamit sa pangsakahan nito. Pero yun nga, pag minsan medyo nakakaroon ng konting pang-abuso dito sa ganitong programa. Kaya sinisiguro ni Secretary lamang na hanggang June ay hindi magagalaw, lalong-lalo na yung mga lupa na merong patubig
at masigurado natin na masustain natin yung effort para sa food security. Opo. Sir, hanggang kailan po tatagal yung moratorium at ano po yung inaasahan nga natin in terms of food supply dahil may ganitong reclassification po? Target natin ay hanggang June. Yung mga on-process na ay o na-submit na ay tuloy yun, pero yung may mga bago at saka may appeal ay on hold muna itong mga ganitong klaseng pag-review, Clay. At dahil dito, masititiyak natin na yung ating mga lupang sakahan ay hindi mako-convert muna sa ibang usage at malaking tulong ito para masigurado natin yung ating tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka, sa mga bukirin para yung kanilang pagtatanim at pag-ani ay masigurado natin towards our food security. Sir, mag-harvest season na po. Kamusta po ang pamamahagi naman ng tulong ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka? Sa ngayon ay meron na mga paunti-unti na nag-harvest at inaasahan natin magpipik yung harvest nitong dry season ng March at April. Ang maganda dito, mahigit 509 na ipamahagi ng DA na rice processing systems. Napaka-importante ito, Clay. Yung huli nga dito sa Antique, nakapamahagi ang ating Pangulo mismo ng rice processing systems. At ito ay makakatulong para sa drying at milling. Importante kasi na matuyo agad ang palay para masigurado yung quality ng bigas at masigurado rin yung kita ng ating mga magsasaka. So itong mga bagay na to na napagtutunan ngayon kasi matagal na panahon na hindi natuunan ng pansin yung iba-ibang pangangailangan sa agriculture infrastructure at dito sa post-harvest system natin. Alright, Sec, mensahe na lamang po. Kung may dagdag pa na impormasyon na nais po kayong ibapatid sa ating mga kababayan, go ahead po, Sec. Muli, maraming salamat sa pagkakataon, Ryan at Clay, sa hapon na ito. At muli po, sa paggabay ng ating Pangulo at sa buong pagsusumikap ng kagawaran ng pagsasaka sa panguna po ni Secretary Chu Laurel Jr., makakasa po ang ating mga magsasaka at mga instan na tuloy-tuloy na serbisyo po mula sa ating kagawaran. Muli po, magandang gabi at maraming salamat po. Alright, maraming salamat, ASEC Arnel de Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture.